Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova at kay Miss Jennifer Besana Yobet ng Rojas City Capiz. Shoutout po sa iyo Idol Michael Duong. Shoutout po sa iyo Idol CF Jet. Shoutout po sa iyo Idol Ezekiel Sanchez. Shoutout po sa iyo Idol Jomar Dumlao ng Damam Saudi Arabia. Shoutout po sa iyo Idol Rainiel Servidad at pati na rin kay Ruben Mantalaba. Shoutout po sa iyo Idol Jelito Zaysen. Shoutout po sa iyo Idol Urgent Michael, shoutout po sa iyo Idol Albi Alejandro at pati na rin kay Zan, ingat lagi, shoutout po sa iyo Idol Jihad Mabang ng Sultan Kudarat, shoutout po sa iyo Idol Jeff YT at kay Sheila na palaging hinahawakan ng manok ni Jeff, shoutout po sa iyo Idol Angela Kamangyan at kay John Zekayer Besana ng Bukidnon, shoutout po sa iyo Idol Joyce Tuyor, shoutout po sa iyo Boss General Cabs, shoutout po sa iyo Idol Joey Marcos, welcome po sa channel. Shoutout po sa iyo Idol Ana Rose Francisco. Shoutout po sa iyo Idol A. Aaron Legaspi. Shoutout po sa iyo Idol Jasper J. Carillo ng Planet Namite. Shoutout po sa iyo Idol Romnick Bantillo ng President Rojas Capiz Barangay Ibaca Zone 1A. Shoutout po sa iyo Idol Angela Parrile, visit daw kayo sa channel niya mga lods. Shoutout po sa iyo Idol Paul John TV pati na rin kay Bernardo at si Yan Yan. Shoutout po sa iyo Idol Jessar Morfe. Shoutout po sa iyo Idol JP Ramirez at kay Baby Cassie. Shoutout po sa iyo Idol DJ Simakon at happy birthday sa ex mo na si Tams. Shoutout po sa iyo Idol Joshua Oriel at kay Jess Abel Adrales ng Barugu Leyte. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Mantalaba at kay Rainiel Servidad. Shoutout po sa iyo Idol Aurelia Mangila at congratulations sa kasal mo po Madam Rachel Sarmiento. Shoutout po sa iyo Idol Harold pati na rin sa kapatid mo na si Harrison Lopez at sa asawa niya na si Arian Lopez pati na rin sa dalawang anak nila na si Gavin Troy Lopez at Nigel Van Lopez ng Orani Bataan. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy. Habang pinagmamasdan ni Nakamura ang ginawang pag-atake ni Yuseong ay sa isip-isip nito na paanong ang pag-atake ng isang tao ay magmumula sa lahat ng apat na direksyon, nagpatuloy si Yuseong sa pag-atake, at nagawa naman ni Nakamura na maarang ang unang atake niya, pagkatapos ay hinaranggan nito ang pangalawang pag-atake ni Yuseong gamit ang ibang espada ni Nakamura, sa pangatlong atake naman ay nagsalpukan ang dalawang pag-atake nila, at makikita natin na nasira ang espada ni Nakamura dahil sa salpukan na iyon, kaya ang pang-apat na pag-atake ni Yuseong ay tuloy-tuloy, at direktang tumama kay Nakamura sapagkat naputol ang isang espada nito. Makikita natin na napasokan na ng dugo si Nakamura dahil sa malakas na pag-atake ni Yuseong, at dahil sa pinsala na natanggap niya ay napatumba na lang ito habang patuloy pa din na nakatusok ang spear ni Yuseong dito. Sinabi ni Nakamura na ang sandata ni Yuseong ay parang isang demonyo. Sa isip-isip naman ni Yuseong na sa kanyang nakaraang buhay, ang mga sandata ng mga demonic Eastern Islanders ay sumikat pagkatapos ng kanilang pagsalakay sa kabila ng mababang kalidad ng kanilang bakal. Sapat ang mga ito upang hatiin ang mga tao at mga kabayo sa dalawa. Ngunit gaano man katalas ang espada, wala silang pagkakataon laban sa mga sandata ng bansang Junguan na gawa sa pinakamalakas na bakal at pinaka-flexible na materyales, at isa pa sa rason kung bakit hindi ito mananalo sa kanya, ay sa kadahilanan na malayo ang pagitan ng level na meron sila. Sa ngayon ay ang level ng ating bida ay level 45, samantalang si Nakamura ay level 34 lamang. Sa kabilang banda naman ay si Yoshiki Tanaka, ay mas mataas ang level nito kaysa sa kanya at ang level nito ay hindi nararapat para lamang maging isang pirata. Ang pagitan ng level nila ay nasa siyam, kapag ang lamang ng kalaban niya sa level ay lagpas sa 10, ang makikita niya lang dito ay puro question mark. Ang taong ito din ang pinakamalakas na nakalaban niya sa dati niyang buhay. Sinabihan ni Yoshiki Tanaka si Nakamura na tumayo ito, kailangan itong tumayo para protektahan ang karangalan ng Panginoon nila. Sinabi ni Yuseong na kung anong karangalan ang pinagsasabi nito, walang awang pinapatay nito ang mga sibilyan at maging ang sariling nitong mga tauhan. Ano ang alam nito sa karangalan? Hindi malalaman ng isang pirata ang anumang bagay na tulad nito,
Hindi pa siya nakakabasa ng isang pirata na naglilingkod sa isang Panginoon. Nagagalit na sinabi ni Nakamura na ayusin ni Yuseong ang pananalita nito. Ang kanilang Panginoon ay nagbigay sa kanila ng isang walang hanggang pangarap pagkatapos na sila ay palayasin sa kanilang sariling lupain. Maglilingkod sila sa dakilang samurai na si Lord Naoshiko Nishi para sa pag-iisa ng lahat ng mga lupaing ito. Sinabi ni Yuseong na anong pagkakaisa ang sinasabi nito. Nilusob nila ang ibang mga lupain at ninakawan nito ang mga inosenteng sibilyan na iniisip lamang ang kanilang sariling buhay at tinatawag nila ito bilang pagkakaisa. Sinabi ni Nakamura na ang mga sibilyan na ito ay mga pataba lamang para sa kanilang mga samurai. Sinabi ni Yuseong na tigil-tigilan siya ng mga ito. Sila ay walang iba kundi mga mamamatay tao na ginagamit ang pag-iisa bilang dahilan para kumitil at pumatay. Ayon naman kay Nakamura na ang pagpatay ay isang paraan lamang para sa kanilang Panginoon, at para sa dakilang layunin nito, ang mahabang buhay na dakilang dahilan para sa samurai ng lupain ng pagsikat ng araw. Sinabi naman ni Yoshiki Tanaka na hindi magtatagal ay maintindihan din ni Yuseong ang dakilang layunin ng kanilang Panginoon. Ayon pa dito na nabalitaan niya na kahit sa Junguan, ang posisyon nito sa buhay ay tinutukoy ng lugar ng iyong kapanganakan. Ganoon din sa kanilang lupain, kailangan mong mamuhay sa buong buhay mo sa posisyon kung saan ka ipinanganak. Ngunit ano kaya ang mangyayari sa mundo kung saan magbabago ang buhay ng bawat isa kung sila ay magsisikap? Hindi ba kahit sino ay kayang pumatay ng walang pag-aalinlangan? Ganyan silang lahat na buhay. Kukunin nila ang mundong ito gamit ang sarili nilang mga kamay at babaliktarin ang lahat. Ituturo niya sa mga hanggal na iyon ang mas malaking layunin ng kanilang Panginoon at gagawing totoo ang kanyang dakilang plano. Sa isip-isip ni Yuseong na noon pa man ay gusto na niyang baguhin kung paano gumagana ang mundong ito, at ganoon pa rin ang nararamdaman niya. Subalit sinabi ni Yuseong na basura lamang ang mga samurai na tulad nito. Napaka walang kwenta naman ang lahat ng pinagsasabi nito. Naalala ni Yuseong na tulad lang ito ng pagsalakay ni Chonma. Ang sa tingin ng mga ito ay ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng lahat, subalit bakit kailangan na ang mga inosente ang magdusa at ang mamatay? Sinabi ni Yuseong na para lang sinabi ng mga ito na ang pangkakidnap at pagpatay ng inosenteng mga tao ay para lamang sa mas malaking layunin. Ginamit ni Yuseong ang titulo na Master of Dog Walking kaya tumaas ng 30% ang attack speed, movement speed at ang stats nito. Ginamit din ni Yuseong ang level 3 leap nito kaya mataas na tumalon ang ating bida, at habang nasa ere ay sinabi ni Yuseong na kumpara ba sa mga ito na ang pag-atake at pagsunog ng mga bahay ng mga inosenteng tao sa ibang bansa ay tinuturing ba ng mga ito na isang malaking tagumpay? Naghanda na ang ating bida para maglunsad ng atake, habang nasa ere ay inapakan niya ang isang sandata niya, at mabilis na bumababa papunta sa ibang barko, na kinagulat naman ng mga samurai na nandoroon. Pati si Yoshiki Tanaka at Nakamura ay nagulat sa ginawa ni Yuseong. Sa isip-isip nito na kung bakit biglang pumunta si Yuseong sa barko nila, habang naghahanda maglunsad ng isang malakas na pag-atake ay sinabi ni Yuseong na ang lahat ng mga ito ay isang basura, kaya ginamit ni Yuseong ang 10-weapon Demon Style, Quintuple Weapon Art, 4th Stance, Dragon Tail Chaos. Nagagalit at hindi makapaniwala si Nakamura at Yoshiki Tanaka sa nasasaksihan nila. Makikita natin na sobrang lakas ng ginagawang pag-atake ni Yuseong, at sa sobrang lakas nito ay tuluyan ng nasira ang isang malaking barko, samantalang natutuwa naman si Manong sa nasaksihan niya, habang ang impostor na gumagaya kay Yuseong ay hindi makapaniwala sa lakas na pinapakita ni Yuseong. Unti-unti nang lumulubog ang barko ni Yoshiki Tanaka. Napapamura na lang si Yoshiki Tanaka sapagkat ang inuna ni Yuseong na atakihin ay ang barko nila. Tumatawa na sinabi ni Yoshiki Tanaka na aaminin niya na malakas si Yuseong, subalit pag-isipan muna nito ng mabuti. Kung sa tingin ba daw ni Yuseong ay kaya pa nitong sirain ang 4 pa nilang barko na may daan-daan na tao, habang tinitignan ni Manong ang mga barko na paparating ay hindi na lang siya makapaniwala. Sa isip-isip niya na marami pang barko ng mga Japanese na pirata ang paparating. Mukhang ito na ang katapusan nila. Napapangiti na lang si Yuseong sa mga sinabi ni Yoshiki Tanaka. Sinabi ni Yuseong na hindi niya akalain na ang lahat ng 324 na nitong mandirigma ay nasa 3
tatlong barkong ito, hindi makapaniwala si Yoshiki Tanaka kung paano nalaman ni Yuseong kung ilan ang eksaktong mandirigma na meron siya. Tinanong ni Yoshiki Tanaka kung ano ang pinapanto ni Yuseong. Sa kabilang banda habang tumatawa ang leader ng Senado ay sinabi nito na patungkol sa daan-daan na mananakop na Japanese, makakaya ba ni Yuseong talunin ang lahat ng iyon nang siya lang mag-isa? Sinabi naman ni Chancellor Bongnam na kung sino naman ang nagsabi na mag-isa lang si Yuseong. Nagulat naman ang leader ng Senado nang malaman nito na may ibang kasama din si Yuseong. Sa kasalukuyan ay sinabi ni Yuseong kay Yoshiki Tanaka na kung sino naman ang nagsabi na mag-isa lang siya dumating, at pahabol pa ni Yuseong na dalawa na lang ang barko na natitira dito, na bahala naman si Yoshiki Tanaka sa narinig nito, kaya tinanong niya si Yuseong kung ano ang pinagsasabi nito. Pinagpapawisan at napapalaki na lang ang mata ni Yoshiki Tanaka nang mapagtanto niyang may hindi magandang nangyari sa iba pa nilang barko, samantalang makikita natin si Giho na patuloy na nakikipaglaban sa loob ng isang barko ng Japanese. Malakas na sinuntok ni Giho ang isang pirata, at napapangiti na lang ito nang makitang malapit na sila sa kinaroroonan nila Yuseong. Kaya mayabang na sinabi ni Giho na kung hindi peren ba daw si Yuseong tapos sa kinakalaban nito. Ayon naman sa mga bodyguard ni Lady Yon na kontrolado na rin nila ang isa pang barko ng mga Japanese, napapangiti na lang si Yuseong nang makita na magaling ang ginagawa ng kasamahan niya, kaya seryoso niyang sinasabi na magagawa niyang matalo ang kalaban niya kahit pa mas lamang pa ang level nito ng siyam sa kanya. Astig na tinitignan ni Giho si Yuseong kung paano nito tatalunin ang kalaban nito, samantalang si Yuseong naman ay kampante lang at naghahanda na sa laban. Sa isip-isip niya nakakayanin niya ang lahat ng kalaban niya dahil may kaibigan siya na palaging kasangga niya, at sabay ang dalawa na sinabi na walang awa silang ipapakita sa mga mananakop, at papatayin nila ang lahat ng ito. Sa isip-isip ni Yoshiki Tanaka na kung nagkamali ba sila sa paglilibot at pagsasakop sa iba't ibang lugar ng walang paghahanda, ang bawat isa sa hanay nila ay nakikipaglaban ng hindi alam ang gagawin habang ang kalaban nila ay madiskarteng lumalaban. Subalit anong bisa ng pagkakaroon nila ng maraming bilang, kung nabigo silang palibutan ng mga ito at isa-isa silang pinapabagsak ng walang kahirap-hirap, mabilis lang ng mga ito na pinapabagsak ang lahat ng susubok na kalaban sila, literal na pinuputol ng mga ito ang mga tauhan niya ng parang isang damo, ang mga tauhan niya na walang kahirap-hirap na pinapatay lang ang mga sundalo ng gobyerno, na sa ngayon ay bumabagsak lang sa kamay ng mandirigma ng Merem. Ang masama pa dito ay ang bilang ng mga ito ay 6 lamang, kaya mga hanggal talaga ang kanyang mga tauhan kung bakit hindi ng mga ito magawang palibutan ang mga ito. Hindi niya hahayaang mahulog ang dakilang layunin ng kanyang Panginoon sa isang hamak na lugar tulad nito. At lalo na hindi sa kamay ng mga bata na ito. Masaya na sinabi ni Yuseong na hindi niya inaasahan na magagaling din pala sa pakikipaglaban ng mga nagbabantay kay Lady Yon, kung nag-training din ba daw ang mga ito araw-araw. Ayon naman sa isang bodyguard ni Lady Yon na sila ay ang mandirigma ng Thousand Fragrance Village, kung saan ang nakakapasok lang doon ay ang mga mandirigma na nakapagtapos sa Waryong Valley. Kaya sila ay technically mga seniors na mga ito. Sa isip-isip ni Yoshiki Tanaka na kung pagbabasehan ng dami ay nakakalamang sila, kaya mas maigi sigurong antayin na lang niyang maubusan na ng lakas ang mga ito bago niya isa-isahin na patayin ang 6 na to. O kaya naman ay umatras na lang muna sila at magplano na lang ulit ng panibagong paghihiganti. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya. Dumating ang isang samurai at sinabihan si Yoshiki Tanaka na may paparating na mga barko ng militar. Nagulat si Yoshiki Tanaka nang malaman ito. Habang pinagmamasdan ang paparating na mga barko ng militar ay hindi na lang siya makapaniwala na mabilis na nakapag-aksyon ang hukbong timog. Naiinis si Yoshiki Tanaka sapagkat marami silang naubos na oras at sa ngayon ay ang kalamangan nila sa bilang ay mawawala pa. Kaya agaran niyang tinatawag si Ieyasu at sinabi niya na kung buhay pa ito ay sagutin siya nito. Gayunpaman ay makikita natin na si Ieyasu ay nakabulagta na sa sahig at tuluyan ng namatay. Napagtanto ni Yoshiki Tanaka na mukhang patay na si Ieyasu.
kaya tinawag niya si Nakamura at tinanong niya ito kung kaya pa ba nito na gumalaw. Sinabi naman ni Nakamura na kaya niya pa at may lakas pa siya. Inutusan ni Yoshiki Tanaka si Nakamura na iiwan na nila ang kanilang barko at lilipat sa barko ni Ieyasu. Ayon naman kay Nakamura na kung tatakas ba sila at ang gagamitin nila ay ang barko na may pinakakonting pinsala na natamo, bigla naman dumating ang impostor ni Yuseong at sinabi nito na walang makakatakas sa kanila, sapagkat pipigilan niya ito. Sinabi ni Nakamura na mauna na si Yoshiki Tanaka na umalis, susunod na lang siya pagkatapos niyang patayin ang hangul na nasa harap niya. Mabilis naman na kumilos si Yoshiki Tanaka at sinabi nito na ipapaubayan na lang niya ang mga ito kay Nakamura. Sa isip-isip naman ng ating bida na tumatakas na si Yoshiki Tanaka, siguro ay napagtanto nito na wala na itong pag-asa para manalo pa. Mabilis na pinagpaputol na ni Yoshiki Tanaka ang lubad na nagbubuklod sa mga barko, at unti-unti nang lumalayo ang barko na ginagamit ni Yoshiki Tanaka. Sa isip-isip ni Yuseong na nakarating ang mga ito dahil lamang sa malakas na agos ng tubig, kaya siguro ang gagawin nito ay ang magpaagos lang din sa malakas na tubig para makatakas. Sa tingin niya na iyon na lang ang pwedeng gawin nito sa ganitong sitwasyon. Subalit syempre ay hindi niya hahayaan na mangyari iyon, kaya mabilis na lumipat din si Yuseong sa barko na ginagamit ni Yoshiki Tanaka. Makikita natin na nagulat si Yoshiki Tanaka sa ginawa ni Yuseong. Habang naghahanda sa laban ay sinabi ni Yuseong na nakakatawa talaga si Yoshiki Tanaka. Kanina lang ay umaarte itong isang marangal na tao at maraming mga pinagsasabi tungkol sa karangalan, subalit ngayon ay iniwanan nito ang lahat ng tauhan niya para tumakas. Napapatawa na lang si Yoshiki Tanaka sa mga pinagsasabi ni Yuseong. Sinabi nito na isa talagang hangul si Yuseong, kusa talaga itong pumunta dito sa kanya para lamang mamatay, at kung dadalhin niya ang ulo nito sa Panginoon niya, sigurado ay mapapatawad siya noon. Napapangiti na lang si Yuseong habang sinasabi nito na kung kaya bang gawin ito ni Yoshiki Tanaka sa kanya. Napatahimik saglit si Yuseong, napansin niya na masyadong kalmado lang si Yoshiki Tanaka. Kung magsalita ito ay parang pirata, subalit ang galaw at pagiging kalmado nito ay makikita talagang magaling na mandirigma ito. Ang tindig na ginagawa nito ngayon ay ang tinatawag na Chudan stance, kung saan ay nabasa na niya ang patungkol dito sa mga librong banyaga sa Athenaeum. Dahil nasa gitna ng katawan nito ang espada niya, mahihirapan siyang salakayin ito, subalit kahit saang direksyon ay makakaatake ito kahit kailan niya gustuhin. Ito ay isang posture na nagbibigay daan sa kanya upang umatake at dumipensa ng sabay-sabay. Ito ay talagang isang mahusay na posture. Ang kanyang talam ay nababalutan ng mas mataas na antas ng keyblade kaysa sa kanya, kaya hindi ito madaling masira, at ito ay sapat na matalas upang mahiwa ang anuman na bagay kapag madikitan nito. Sa ngayon, kahit saang direksyon siya sumubok na umatake, sigurado ay mapapatay siya nito gamit lamang ang isang indayog. Base sa nabasa niyang mga banyagang libro, ang bilis ay ang pinakamahalagang bagay sa pagharap sa posture na ito. Ang kailangan niyang gamitin ay ang espada para magkaroon ng karagdagan na attack speed at lalo pang bumilis, kaya nakapagdesisyon siyang dual sword ang gagamitin niya laban dito. Ginamit na ni Yuseong ang dual weapon art second stance, two-wall strike pirate, at agara na naglunsad ng pag-atake. Makikita natin na papalapit na kay Yoshiki Tanaka ang malakas sa pag-atake ni Yuseong. Mabilis naman na napansin ni Yoshiki Tanaka kung saan manggagaling ang pag-atake, kaya nagawa niya na masagang ang atake ni Yuseong. Subalit agara naman na sinundan pa ni Yuseong ito ng isa pang atake na manggagaling sa kaliwa. Kaya makikita natin na papalapit na kay Yoshiki Tanaka ang pag-atake na ito ni Yuseong. Agara naman na hinawakan ni Yoshiki Tanaka ang isang espada pa nito, at binunot na niya ito, upang magawang masagang ang pag-atake na nilunsad ni Yuseong. Nagulat si Yuseong sa ginawa nito, napagtanto din ni Yuseong na tulad ni Nakamura ay gumagamit din pala ito ng dual blades.
Parang demonyo si Yoshiki Tenoka na pinagtatawanan si Yuseong, kaya nakapagdesisyon si Yuseong na seryosohin na ang laban. Ginamit na ng ating bida ang 10-weapon demon style, quadruple weapon art. Makikita natin na gamit ni Yuseong ang 4 na espada. Sa bawat isang espada ay nadadagdagan ang strength at attack speed nito, hanggang sa umabot ang attack speed ni Yuseong sa ×4 na bilis. Kaya makikita natin na mabilis na pinag-aatake ni Yuseong si Yoshiki Tenoka, at sa sobrang bilis ng atake ni Yuseong ay nahihirapan dito si Yoshiki Tenoka na harangin ang mga ito. Napasigaw ng malakas si Yoshiki Tenoka, at agara na naglunsad ng counter-attack. Hindi makapaniwala si Yuseong na nagawa pere ni Yoshiki Tenoka na makasabay sa bilis niya. Makikita natin na papalapit na sa ulo ni Yuseong ang espada nito. Gayunpaman ay nagawa pere ni Yuseong na maiwasan ito sa huling segundo. Agara naman na naghanda ulit si Yoshiki Tenoka para umatake, at ginamit nito ang Soaring Twin Lightning Style, Soaring Twin Dragon Flash. Makikita natin ang tuwa sa mukha ni Yoshiki Tenoka habang papalapit ang atake niya kay Yuseong, samantalang nabahala naman ang ating bida sa lakas ng pag-atake na pinapakawalan ni Yoshiki Tenoka. Mabilis na nakalapit na si Yoshiki Tenoka at nilunsad na nito ang malakas na pag-atake. Nagawa naman ni Yuseong na maarang ang pag-atake na ito, subalit makikita natin na nahirapan siya na harangin ito. Sa sobrang lakas ng pag-atake ni Yoshiki Tenoka ay maraming mga slash attack ang lumabas, kaya makikita natin na nagkahiwa-hiwa ang ibang parte ng barko, na kinabahala naman ni Yuseong ng husto ng masaksihan ito. Napagtanto niya na ito ay isang sword key. Ang mga ganitong mga pag-atake ay nagagawa lamang ng mga mandirigma na nabibilang sa mga mataas na antas. Sa tingin ni Yuseong na kasing lakas ito ni Jeum Namgung, at kasing bilis naman ni Cho Rangyong. Malademonyo naman na tumatawa si Yoshiki Tenoka, at agara na ulit itong sumugod habang sinasabi na kung nasaan na ang kumpiyansa na pinapakita kanina ni Yuseong. Subalit biglang nabahala si Yoshiki Tenoka nang may maramdaman itong papalapit sa kanya, kaya nagawa pa rin niyang maiwasan ang kalasag na tinapo ni Giho. Samantalang malakas na sumigaw si Giho at sinabihan si Yuseong na ito na ang tamang pagkakataon. Agara naman si Yuseong na naghanda, at ginamit nito ang quadruple weapon art, second stance, 4 wolves charge savagely. Makikita natin ang malakas na pag-atake ni Yuseong na nagmistulang mga lobo na sabay-sabay na umaatake kay Yoshiki Tenoka. Naiinis naman si Yoshiki Tenoka kaya napapasigaw na lang ito, habang isa-isa nitong sinasagang ang mga pag-atake ni Yuseong. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong sa nasasaksihan niya sapagkat nagagawa ni Yoshiki Tenoka na maarang ang lahat ng pag-atake niya gamit lamang ang dalawang espada nito. Subalit makikita natin ang kalasag ni Giho na bumabalik na, at nabahala naman dito si Yoshiki Tenoka nang makita niyang malapit na itong tumama sa kanya. Gayunpaman ay nagawa pere ni Yoshiki Tenoka na maarang ito sa pamamagitan ng pagpapalihis nito gamit ang espada niya. Nagkaroon naman si Yuseong ng pagkakataon na makitang may butas sa depensa ni Yoshiki Tenoka. Kaya agara na itong naglunsad ulit ng atake, na direkta naman na tumama kay Yoshiki Tenoka. Hindi na lang makapaniwala si Yoshiki Tenoka na tinamaan siya ng atake. Makikita natin na ang espada ni Yuseong ay tumama mismo sa may bandang puso ni Yoshiki Tenoka. Habang mas lalo pang dinidiin ni Yuseong ang pag-atake niya, ay napagtanto niyang nagawang lumusot ang espada niya sa armor ni Yoshiki Tenoka. Subalit nang makarating na ang pag-atake niya sa loob ng damit nito ay nagtataka na lang si Yuseong sapagkat hindi na niya magawang matulak pa ang espada para sana tamaan ang puso nito. Mas lalo pa ni Yuseong na nilakasan ng pag-atake na kinawasak na ng armor ni Yoshiki Tenoka, subalit hindi pa rin niya magawang masira ang damit nito. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong kung anong klaseng damit ang meron nito sapagkat kahit na ang espada niya ay gawa sa Eternal Cold Iron ay hindi pa rin magawang tumagos ito. Hinawakan naman ni Yoshiki Tenoka ang espada ni Yuseong, at nagagalit itong pinagmumura si Yuseong, habang makikita natin na sobrang nagagalit na ito habang sinisigaw na papatayin niya si Yuseong.
Nagpatuloy sa pag-atake si Yoshiki Tanaka at sa sobrang lakas na ng mga pag-atake na pinapakawalan nito, ay hindi na lang makapaniwala si Yuseong sapagkat mas lalo pang bumilis at lumakas ito, habang nakatingin kay Yoshiki Tanaka, ay napagtanto niyang nasa 3 hours na lang ang meron siya, at kapag napagtagumpayan niya ang sudden mission ay makakatanggap siya ng reward na Battle Gear, Phantom Serpent Tunic.